sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabati na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayon pong Monday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon. Ang ating pong morning devotion sa umagang ito ay makikita natin sa ikalawang Korinto chapter 8 verse 2. Ganito ang sinasabi: dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ang title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ng Monday ay Macedonia Giving. Ang pagkakaloob sa panahon ng kasaganaan ay normal lang. Subalit kung tayo ay nasa panahon ng kahirapan, paghihikahos, kakulangan, kapag tayo ay nagpatuloy sa pagkakaloob, ito ay nagpapakita ng ating marubdob na pananampalataya sa ating Panginoon. May tatlong bagay akong iiwan sa bawat isa sa atin para kuminang ang ating pinag-uusapan about Macedonia Giving. Una, ito'y pagkakaloob na may pagsasakripisyo. Sa kabila ng kanilang pagkikahos, sa kabila ng kanilang kakulangan, ay nandoon pa rin yung kagalakan sa kanilang mga puso, ang mga taga-Macedonia na magkaloob sa Panginoon. Ito ay nagpapakita lamang ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, na kung saan dito nasusukat yung ating pananampalataya sa ganitong mga sitwasyon, na kung saan ipinapakita nila yung kanilang kagalakan sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Pangalawa, ito'y pagkakaloob ng masaya at kusang loob. Sa talatang ating binasa, ang wika dito ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto at maging sa bawat sa atin, sa kabila ng kanilang pag-ikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad ang pagbibigay. Nakiusap ang mga taga-Macedonia at nagmakaawa na payagan silang magbigay para sa kanila. Ang pagkakaloob ay isang karangalan at pribileyo. Kung sa ating pagkakaloob ay nakakadama tayo ng kalungkutan sa halip na kagalakan, tigilan na natin ito sapagkat wala itong kabuluhan sa Panginoon. So
kita natin dito yung buhay ng mga taga-Macedonia na kung saan sa kabila ng kanilang kalagayan, hindi sila tumigil na magkaloob sa Panginoon. Nandun pa rin yung kagalakan nila na i-allow silang magkaloob dahil nandoon yung kanilang katapatan sa ating Panginoon. Pangatlo, ito'y pagkakaloob na udyok ng pananampalataya. Ang taga-Macedonia habang tumitindi ang paghihikahos, lalong tumitindi ang pagkakaloob. Hindi napipigilan ng kahirapan ng kanilang pagkakaloob sapagkat ito'y udyok ng kanilang pananampalataya. Ang piso ay ang kanilang maliit na may pagkakaloob ay tulay nga nagbunga ng kanilang pananampalataya. Ito'y lalong yumayaman sa panahon ng kahirapan, lalong nagliliwanag sa panahon ng kadiliman. Kaya nga sa umagang ito ng ating morning devotion, ipinapakita sa bawat isa sa atin na hindi hadlang ang ating kahirapan, hindi hadlang ang ating mga pinagdadaanan upang hindi tayo magkaloob sa Diyos na siyang may-ari ng lahat ng nasa atin. Ini-invite tayo sa umagang ito ng ating morning devotion na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, sa kabila ng ating kakulangan, magpatuloy tayo sa pagkakaloob sa Panginoon sapagkat ang nais niya sa bawat isa sa atin ay yung tinatawag na Macedonia giving. Pagkakaloob na may pagsasakripisyo, pagkakaloob ng masaya at kusang loob, pagkakaloob na udyok ng ating pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Tayo'y malangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Lunes. Minsan pa ay kami ay kinatagpo mo sa isa namang edisyon ng morning devotion sa umagang ito. Salamat po Panginoon dahil ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. At muli mo kaming niremind na anuman ang aming sitwasyon, anuman ang aming kalagayan sa buhay, magpapatuloy pa rin kaming nagkakaloob sa iyo ng may kagalakan. Salamat po sa iyong mga anak na walang sawang nagbabahagi, nagsishare, nagtatag ng aming morning devotion. Patuloy niyo po silang pagpalain. At tawa, meron silang tinanggap, meron silang nakita, meron silang naramdaman sa araw na ito sa pakikinig ng iyong morning devotion. Salamat din po sa mga kapatid namin na patuloy na nagsishare ng kanilang buhay sa iyo sa iba't ibang kaparaanan. Sa kanilang pagkakaloob ng kanilang buhay, tinatangkilik panahon at oras, sa kanilang paglilingkod ng may katapatan. Salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, tulad po ni Tito Rene Dalisay, kapatid na Katie, kapatid na Ezekiel, kapatid na Josephine Salazar, at iba pang mga kapatid namin na hindi ko mabanggit sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang kalagayan, tulungan at samahan mo sila. Pinagpipray ko rin sa iyo ang kabuuan ng araw na ito. Samahan niyo po kami sa araw na ito. Papagtagumpayin niyo po kami at nawa anumang mga sitwasyon ay kasama ka namin sa aming paglalakbay, sa aming journey sa araw na ito. Marami pong salamat Panginoon. I-bless na rin po ang mga kapatid namin na humihingi ng mga blessing. I-provide niyo po ang kanilang pangangailangan. Pagpalain niyo po ang aming minamahal na bansa, ang bansang Pilipinas. At ganoon din po ang Crossroad United Methodist Church. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Monday. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta hanggang sa susunod. Patuloy tayong magsama-sama,
magkarinigan, tanggapin ang biyaya mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga dakilang salita at maging inspirasyon, gabay sa bawat isa sa atin sa kabuuan ng araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!